Magandang araw mga kababayan, isang nakakagulat na pahayag ang ginawa ni Lizatra Smangs, ang asawa ni Pangulong Kuting Jr. na umamin na nahirapan siya sa mga investigasyon hinggil sa mga aligasyon ng katiwalian at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ayon sa kanyang mga pahayag, hindi na niya kayang tiisin ang patuloy na presyon at pagsisiyasat na isinasagawa ng mga otoridad, lalo na't at mga kasong ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya at sa mga proyekto ng gobyerno. Sa isang press conference, iginiit ni Liza na ang mga isyong ito ay may malalim na epekto sa kanyang personal na buhay. Dahil dito kumalat ang balita na maaring magtuloy-tuloy ang mga legal na aksyon laban kay Liza, kabilang ng posibilidad ng pagkakasuhan at ang parusang bitay na maaring ipataw sa kanya sa Los Angeles, kung saan siya ay nahaharap sa ilang kaso. Ang mga aligasyon laban sa kanya ay may kinalaman sa mga di-umanong illegal na transaksyon at ang paggamit ng mga peking dokumento na may kinalaman sa mga international business dealings. Bagmat wala pang formal na desisyon mula sa korte, ang mga isyong ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya at takot sa kanyang pamilya. Ang mga payag ni Lizatra Smangs ay nagbigay ng bagong direksyon sa mga usapin ukol sa mga kapangyarihan ng pamilya Bangag at ang kanilang posisyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon, maraming mga kritiko ang umaasa na magkakaroon ng damang imbestigasyon at hindi papayagan ang mga isyu ng katiwalian na malihim mula sa publiko. Patuloy ang mga panawagan para sa usisya at pananagutan, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga pondo ng bayan na hindi na dapat palampasin pa. At yun nga ang balita ang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nakikita ng taong bayan na papunta na road to perdition. Okay? Na nga, itong gobyerno ni Bangag. Kaya sila apektado ngayon dahil nakikita ng taong bayan ang mga Filipino abroad all over the world, Europa, Amerika, Asia. Nakita nyo, di ba? Apektado sila na nakikita ninyo, not only you, but internationally, nakikita na nagmamahal ang mga Pilipino kay Pangulong Duterte at hindi sang-ayon ang mga Pilipino abroad na si Pangulong Duterte ay kinidnap at ipinagkanulo ng traidor na si Marcos Bangag. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. So kaya ngayon, naaalarma sila dito sa zero remittance. Wala pong batas na nagbabawal sa mga OFW na magpahinga muna sa pagpapadala. Anyway, nakakapagod naman sa mga OFW ang pagpapadala ng pera, di ba? Wala nang natira sa inyo dyan. Buwan-buwan ang sweldo ninyo, puro resibo na lang sa pagpapadala sa inyong mga mahal sa buhay. Yan ang katotohanan. Yan ang nangyayari sa ating mga OFW. Dahil kung nung ako ay, ang aking family ay nasa Pilipinas pa, but I'm glad they're here. All of us ay nandito na kami. So, nakatakas na ako sa ganyan dahil ang aking mga pamilya ay nagkaroon ng mga trabaho sa Amerika. So, hindi na ako nagpapadala talaga. So, mga tulong-tulong lang, yung mga palangga, pa konti-konti, yung mga random, di ba? But anyway, walang batas para pagbawalan o manawagan kami o magpahinga muna tayo. Hindi ba pwede magpahinga muna? Dahil nakakapagod na magpadala ng pera? Dahil ang mga OFW, linis dito, linis doon, duty here, duty there. Tapos yung pera nila ay napupunta lang doon sa kanilang mga kamag-anak at wala nang naiiwan sa kanila. Kaya sila nga dito nagtipid-tipid ng mga noodles na lang, mga tuyo-tuyo. You know what I mean? Wala pong batas na nagbabawal sa OFW na pag nagpahinga sila o nag-show sila ng protest dahil sa ayaw nila sa ginagawa ng bangag sa pangingidnap, ibabawian mo ng pribilehiyo na iyon ay inakma sa kanila ng batas. Tapos bigla niyong iti-twist, babaguhin niyo. And this is very bangag. Kaya talagang dapat manindigan na kayong lahat. You have to speak up. Kaya nga galit na galit sila sa akin eh. Di ba? Kaya gusto nila akong, Ang sabi ni Santiago, na sanay gumurgor ng tao. Alam ko, sanay kang pumatay ng tao, Santiago. Okay? Huwag mo kong sinisindak-sindak. Lahat kayo mga buwaka ng genimes nyo, huwag niyong sinisindak-sindak.
ang isang Maharlika. Alam kong gumugurgur ka. Di ba? Humahawak ka ng baril, gumugurgur ka ng tao. Kaya kung magsalubong tayo na may hawak kang baril, madali lang sa yung gumurgur ng tao. Ako, ni isang tao, lamok lang ang nagurgur ko. Kayo sa Bangag Administration, sanay kayong magpadala ng assassins sa akin at sa iba pa, sanay kayong kumitil ng buhay ng tao. Hindi na yan bago. Now, mga kababayan, so eto tatargetin kayong mga OFW. Pero wag po kayong matakot dito. Hindi ito, pag ginawa nila ito ng Kongreso, which is, obviously, ginagawa naman nila talaga ang panggigipit, then, sabi natin lahat, yung power nila ay hindi naman yan galing sa kanila. Galing yan sa inyo. That's why kung nakikita nyo na sobra na, sinisikil na, which yun ang nangyayari ngayon, you have to speak up. Kailangan nyo manditigan. Huwag kayong matakot sa sinasabi nila na tatanggalin ang pribilehiyo ninyo. Dahil pag natakot kayo, panalo na naman ang mga julul. Huwag kayong magpadala. Ipitin nyo muna March 28 to April 4. Kung pwede nga, 1 month. Kung ako nga lang, 1 year para, makapagpahinga naman kayo at magkaroon kayo ng savings. Sabihin nyo lang dun sa mga pamilya nyo sa Pilipinas, magbanat na muna kayo ng buto o pumila na muna kayo dun sa mga ayuda nila. Total, may mga ayuda naman ang mga bangag para bilhin, bilhin ang pagkatao ng mga Pilipino. Di kunyari, tanggapin nyo lang yung pera, pero wag nyong iboto yung kanilang mga kandidato sa Mayo 12. Total, ang sabi di Bangag, maalwan ang Pilipinas, bakit pa nga pala kami magpapadala dyan sa Pilipinas, ang mga OFW? Bakit kailangan magpadala ang OFW kung maalwan ang buhay sa Pilipinas? Di you provide. The government will provide. Bakit ang mga OFW magpo-provide? Risgo ng gobyerno ang mga tao dyan sa Pilipinas para bigyan ng livelihood program. Bakit umaasa kami kayo sa amin na nasa abroad? Di, para magbidabidahan, ang Bangag na administrasyon, dapat ganito ang sagot niyan. Huwag kayong mag-alala, mga pamilya ng OFW. Ang Pangulong Bangag ay bibigyan kayo ng livelihood program. Dito sa lugar na ito, QC, Bicol, or whatever, dito ay mayroong mga opportunities na pwede kayong magtrabaho para hindi na kayo umasa sa inyong mga kamag-anak sa abroad para matuto kayong magbanat ng boto. O di ba, di matuwa sa inyo, baka magkaroon ng reversing na okay pala ang gobyerno. Anong kinatatakot nyo? Ibig sabihin, takot sila na makita ng mga bangko, mismo ng government na, imagine mo kung tumatanggap, I don't know, let's say for example, 1 billion, example lang naman, let's say for example, 1 billion a day ang tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas from OFW o from Filipino abroad. Imagine mo, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 7 billion. Example lang naman to ha, hindi ko sinabing factual yan. 7 billion for 1 week ang hindi matanggap ng gobyerno, ramdam nila yan. Ibig sabihin, so powerful our voice. Yun mga palangga, yun mga kababayan. Kaya sila takot na takot. Yes, Jethro, salud po sa inyo, minamahal kong OFW. Basahin natin si Jethro. Maganda yung message. I support zero remittance. Ang totoo niyan, natataranta ang mga kawatan sa zero remittance dyan kasi sila sumasahod. Tama ka, sir. Jethro. Ken, thank you very much. Karen, thank you. Okay, si Maya. Mia, Pochi, libre man ang travel tax, mga pinapadala naman para pera sa Pilipinas, hindi nagkakasya dahil sa mahal ng bilihin plus minus pa nga kasi nadagdagan ang padala. True. Sabi ni Arlene Sarmiento, wow, thank you Palangga. Ano po email ni Palangga? Sinend sa info. Yung email ko. Okay. I think it's there. Ayan o. Maharlika, ayan, network@protonmail.com. Okay, mga kababayan. So, tarantang-taranta na sila ngayon. Natatakot sila dito sa impact. Go Zero Remittance. Ayan, sabi niyan yan. Go Zero Remittance. Alright. Fully support po ako sa Zero Remittance. Okay. Natataranta sila kasi
grabe ang magiging impact nito. Maliban pa sa worldwide protest, tapos worldwide zero remittance, mararamdaman nila ang hagupit ng taong bayan. Iparamdam natin. Okay? Not only that, even ang loto. Kapopost ko lang sa Boljakan natin, mga kababayan, sa ating Boljakan post, Facebook. Ano ang sabi ko dito? Alright? Ang sabi ko sa inyo ay, okay ba? Okay. Ano sabi dito? Okay. Oh, ito si Satanas. Oh, nawala. Akala ko nawala na si Satanas. Sabi ko dito, boycott PCSO Lotto. Panagutin ang polboronic na gobyerno. Isabay nyo to. I don't know kung how frequent no ang tayaan sa Lotto sa Pilipinas. March 28 to April 4. O wag na kayo tumaya forever. Kasi wala, di ba kayo mananalo dun sa Lotto? Dahil si Lisa Tanas lang, di ba? At si Milyonaryo, di ba? Mismo dun sa greetings na, pabarinig natin ulit ito. Just wanted to wish you a happy 60. Hi, Mel. Or should I say Milyonaryo? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Oh, nakita nyo? Last year yan. Sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Yan ang bati ni Lisa Tanas at totoo nga, nasama-sama sila naging milyonaryo. Hi, Mel. Or should I say milyonaryo? Habang kayo ay nagugutom. Kaya sabi ko kanina, nananawagan kami sa lahat ng Pilipino na itigil ang pagtaya sa PCSO Lotto hanggang hindi nila naipaliwanag ang imposibleng 433 winners or jackpot winners noong 2022. At panagutin ang lahat ng anomalya ni Langka Robles at ni Lisa Tanas na nagsama-samang naging milyonaryo. Saan galing mismo ang sama-samang maging milyonaryo? Sa bunganga ni formalin-inspired Lisa Tanas. Sabi ko pa nga, magsama-sama tayo, walang tataya sa Lotto hanggang walang linaw at katarungan at pananagutan. Hindi tayo papayag na lokohin. I-boycott ang PCSO ngayon. Dahil hindi naman napupunta sa tama ang inyong mga taya. Di ba? Nagsama-sama silang naging milyonaryo. Kasabay ng zero remittance, isabay nyo na rin yan mga kababayan. At sa Lotto, forever wag kayong tumaya hanggat hindi napapanagot ang mga demonyo dyan sa PCSO at si Lisa Tanas. Yan ang katotohanan. Now, I think kung recent ba yun, tinanong na naman si Bangag na parang sinasabi niya, sir, sinasabi ng reporter, tinanong ng reporter, I think that's, that was latest, can you categorically deny about yung pagpupulboron niya? O, anong sabi niya ulit? Tatawa na naman siya, hindi daw niya i-dignify yung mga ganong tanong. Mga kababayan, kung hindi ka pulboronic, kung ako tatanungin mo ako, Marlica, umamin ka nga, can you categorically deny or admit nagpupulburon ka? Ano sasabihin ko? Jutang Gina, hindi ako nagpupulburon, period. Bakit hindi masagot ni Bangag? Kasi authenticated siya na user ng D, okay, ng pulburon. Dahil pag niran mo ang sistema ni Bangag, makita mo naman ang manifestation sa ngiwi niya, addictus talaga. Ulit-ulitin ko, dala-dala ko ang authentication ng forensic expert from California na si Marcos Jr. ay yung video ko na ipinakita sa inyo ay hindi po AI, kundi authenticated na organic or hindi siya deepfake or whatever. Kaya nga galit na galit sa akin ang gobyerno ni Bangag, yung NBI na sinasabi nila, apektado sila sa mga fake news na pinapakalat daw natin. Mga kababayan, hindi po fake news ang pinapakalat ni Maharlika. Dahil tina-challenge ko nga si Marcos Jr. Di ba may kapangyarihan siya? Kung fake news, ulit-ulitin ko,
yung video na authenticated na sinasabi ko, bakit hindi sila nag-file ng case since July 2024 pa against me to that particular video na sinasabi nila na deepfake para magkasagutan kami, magharapan kami sa korte para mapatunayan ni Bangag na ako ay nagsisinungaling, kailangan nilang mag-present ng kanilang sariling forensic firm, my forensic firm, at yung third party ng i-require ng korte. Okay, well, I mean, yung legitimate lang na firm, kumbaga, na not firm, ang tawag doon, na agency, anong tawag mo doon, sa mga forensic experts. Doon kami magbakbakan sa court. Pero hindi gagawin ni Bangag yan. At inahamon ko din si Bangag, si Lisa Tanas, si Teddy Boy Locsin Jr., yung asawa niya si Maria Lourdes Barcelon, na minessage ni Lisa Tanas para i-facilitate ang mga dokumento para i-expedite ang mga illegal na dokumento na ginawa nilang legal para ipakidnap ang dalawang bata sa Turkey. I challenge itong mga putang inang ito. Yan yung case na i-file nyo sa akin na sinasabi nyong fake news. Para once and for all, magbabakbakan kami sa korte dahil hindi ko naman sila inuurungan. Ngayon, mga babayan, ito yung dahilan kung bakit gagamitin daw nila yung Interpol, ay hunt down nila ako sa Amerika kung saan man ako, din nagpadala sila ng assassins para dukutin ako and everything. Kasi ito yung sinasabi, fake news pala eh. Defamatory pala yung sinasabi ko eh. Bakit hindi sila mag-file ng case? Bakit fabricated crime ang gagawin nila, ang ginagawa nila, maggawa sila ng mga peking address para maisakatuparan nila yung mga warrant of arrest na yan na pinapakita niyayabang nila against me. Merong batas. Okay? Na pwede nilang gamitin kung gusto nilang lumaban ng parehas. Pero hindi sila makalaban ng parehas, kaya ang ginagawa nila ngayon, pananakot kay Maharlika over my alindog. Sabi ko nga kay Inday, nung first time ko siya na-meet kay Vice President Sara, hanggang sa huling alindog ko, hindi tayo susuko para ilaban ang katotohanan para sa mamamayang Pilipino. No turning back na po. My life from regular bata na makulit, happy-happy lang, nagbago na. At hindi na ako makabalik doon sa buhay na simple lang, na I can, na happy-happy lang. Pero ngayon, dahil tinatarget ako ng mga kalaban, I have to protect myself. Kasi, nasa Europa ako ngayon, they can hire gurgurero. Support po ako sa Zero Remittance, Amy Harlen. Karen, with more, Rodora, thank you so much. Ayan. Andiyan pa ba kayo? Nagorgor ako na nasira yung momentum natin, mga palangga. Ayan, back to normal na tayo. Okay, pumasok ang hacker ni Lisa, sabi ni Ronnie Art. So ngayon, mga kababayan, so eto ngayon, talagang patuloy na tinatarget. Eto, tinatarget ako, tinatarget yung mga vloggers, tinatarget si Sas. Si Sas naman ngayon, well, actually, hindi lang yan, I believe hindi lang yung kaso ni Shelo, whatever, ang panggigipit kay Sas. Ito ay para gamitin nila yung mga kaso na yan para mabura kami dito sa YouTube, sa Facebook. Diba? Kaya sinasabi nilang fake news kami kasi pag nagwagi sila, ipipresent nila yung mga court decision na yan, like kay Sas, to cancel passport ni Sas o kung ano pa man, para matanggal kami sa social media. Kasi our voice is so powerful. Na apektado, it's not because naghatid kami ng fake news. No. Anyway, hindi naman ito news ang binabalita natin sa inyo. Ito ay expose ng kidnapping ni Marcos Jr., ng mga pangawat niya. So ang target talaga nila, patahimikin tayong lahat. Sinisimulan nilang patahimikin yung mga vloggers sa Pilipinas. Hindi sinimulan. Yes, pinatatahimik na nila. Pero patuloy pa rin, ako parito'y lumalaban kahit saan man ako dako ng mundo. Ay hindi ako natatakot dyan sa mga Interpol nila. Alam ko, they can do anything. Diba? But I am ready sa kanilang kapjotahan, sa kanilang illegal at fabricated crime against me, fabricated address.
Hindi po ako natatakot kung pwede ko nga lang po i-request sa ICC na ikulong na nila ako katabi ni Pangulong Duterte, I will do it. Hindi ako nagbibiro. Kaya kung naririnig ako ng ICC, okay, pwede ba exemption ako na walang kaso pero gusto nyo ako ikulong dahil gusto nyo lang, edi I'm willing. Basta make sure nakatabi kami ng room ni PRRD. At i-allow nyo ako na gumamit ng kitchen nyo. Yun lang. Di ba? So anyway, nagorgor tayo at sabi ni EJ, magugutom daw ang pamilya natin sa Pinas kapag di tayo nag-remit. Bakit isang tuka lang ba tayo? May savings tayo sa Pinas na pwedeng gamitin ng pamilya natin. Good point, EJ. Yung mga pinapadala natin, di ba? Pinapadala nyo pala na nakasave lang sa bangko para may madukot sila or whatever. Bakit kayo concerned? Bakit itong mga bangag na ito concerned na magugutom ang pamilya ninyo? Concerned? Bigyan nyo ng trabaho. Diba? Dapat bigyan ng mga bangag ng trabaho ang pamilya natin. Arlene Sarmiento, thank you palangga. Pangkape, pakasilo po yung email ko, madam. Mainit-init pa po na news yung nakakalungkot. Patungkol saan yun palangga? Ano nangyari? Anong mainit-init na balita na hindi ko alam? Ano? Trending police? Ano nangyari? Ano yung mainit-init? Paki-comment dyan yung mainit-init. Okay, hindi ko pa nakita yung email, so we'll check later mga kababayan. May GCash naman po, ma'am. Well, it's the same thing. Remittance pa rin yan. Kasi kami dito sa Amerika, we can send GCash, di ba? Wag muna kayong magpadala. Si Aimee, alin yung si Aimee na inexpel siya sa alyansa ng mga bangag. Wag na po kayo maniwala sa pamilyang Marcos. Lalo na yung magkakapatid na yan, mga bangag. Si Marcos Bangag, wag na kayo nagpapaniwala sa mga drama ni Aimee Marcos. Traidor po yan dahil nung ako'y nag-expose noong 2024, sinasabi ng malapit sa kanya na hindi na lang natin pangangalanan na magsasalita na daw si Aimee at sasabihin na yung kapatid niya ay adik. Pero umasa ako, di ba I told you? Kaya nga hindi ko pa siya binuboljak-boljak noon. Umasa ako na akala ko manindigan si Aimee sa ngalan ng taong bayan na sasabihin niya, oo, bata pa kami, nakikita ko na yung kapatid ko na bangag talaga siya sa ipinagbabawal na gamot at hindi siya competent at wala siya sa tamang kaisipan na pamunuan ang Pilipinas. Pero dahil traidor yan, never ever po kayong magpapaniwala dyan kahit ano pa ang sasabihin niya dyan sa Senado na mga hearing-hearing, yun ay kadyutahan lamang. Dahil kung totoong nagmamahal si Aimee Marcos sa bayan, siya ang pinaka-number 1 na testigo na makakapagsabi, bangag, ading, umalis ka na sa pwesto mo dahil wala ka sa tamang kaisipan. Dahil patuloy kang ngumingiwi at sinisira mo ang taong bayan. Patuloy yung tinatakot, sinisindak ang mga commenters, mga vloggers, mga Pilipino para pagtakpan ang pagnanakaw dyan sa national budget. Na yan ngayon, di ba, pinagtatakpan nila, pero paulit-ulit natin na nilansi nila ang taong bayan, yung PhilHealth, di ba, national budget, flood control, kaya nga tinatarget ang PRRD, kaya tinatarget ang mga Duterte at tayong lahat na Pilipinong anti-bangag critics para pagtakpan ang kanilang pagnanakaw, kidnapping, smuggling. Kaya gustong itumba si Sasrogando, gustong itumba si Maharlika at ang mga palangga nating vloggers, sila Agent Morales na yan, nagtestigo sa PIDEA Leaks, si Dr. Lorraine, ka Eric, lahat ng mga palangga natin, kaya tayo gustong itumba. Para nga naman, imagine nyo to, wala na si Maharlika sa Facebook, YouTube, si Sas, wala na rin. Wala na yung mga antay-bangag. Di sila magpi-fiesta. Puro kasinungalingan ang sasabihin nila na si bangag ay ganito, ganyan, mabuti. Kasi yun ang gusto nilang naratibo. Na gusto tayong gurgurin lahat. But they're not gonna win. They're not gonna win, darling. Okay? Mamaya natin babasahin yung mga yung mga okay. Black voting, PDP lang tayo, sabi ni Hermoine. Grabe ang gulo saan?
Ang gulo sa Malacanang. Nagkakagulo talaga yung mga yan. So anyway, sabi nung palangga ko, sabi niya, Maharlika, sige, magpakulong ka na sa ICC para may katsikahan si Pangulong Duterte. Hindi ako nagbibiro. Kaya ako pumunta dito sa Netherlands. I'm ready. I'm here to support PRRD. My ticket is one-way ticket. One-way ticket ako. I can stay here ang mga, I think 6 months kami pwedeng tumira dito. I'm not sure. I have to check. Tingnan ko nga kung ilang ano kami dito pwedeng magstay. Wait a minute. Tignan natin to. Ilang months ako dito pwede magstay? Google natin. Ay, hindi pala 6 months. 90 days lang pala. So 90 days, okay? Within 108, okay. US citizens can stay in the Netherlands for up to 90 days within a 180-day period without a visa for tourism, business, or family. So, di ko 180 days, so ilang days lang ba ako dito? Nasa 4 days pa lang ako dito. Di ko ilang days lang ako pwede magstay. I will, para matanungin ko si PRRD saan niya naman yung kanyang sense of humor. Di ba? So, yun yung mga gusto ko. Hindi ako nagbibiro palangga. Arlene, thank you very much. Ayan. Gerlan family, thank you so much palangga. Okay. Okay. Nasagot ko na to mga tanong nyo. Okay, ano pang pakatanungan? Rodora D? Alright. Ano pa yung mga katanungan? George Sapino, thank you. Hindi, 90 days. Yeah, pwede. Well, bala na. O mag-apply na lang ako ng asylum katulad ni Harry Roque. Di ba? Or maybe we can put up business. Why not? Baka pwede tayo magtayo dito ng Filipino karinderya, di ba? We can get a business visa. You don't know. Maraming possibility na pwedeng gawin dito. But I'm open. Alright? Okay? Kasi naman online at saka more on call lang naman ang aking livelihood sa Pilipinas. So, nagbayad ng $12 per hour so I can receive call, text, email, Facebook, audio sa aking mga clients. So, I can do it remotely. So, I can stay here hanggat kailangan magstay. Right? Magtitinda ng tulips, sabi ni Precious Gonzalez, di ba? Why not? Okay, ano sabi dito? Mag-ingat po kayo. Pwede mag-extend 90 days. Okay. But anyway, sali daw sa business si Ignis. Okay, mga kababayan. So, yun na lang muna. At huwag po kayo magmantatakot. Huwag kayong magpapatinag. Hanggat ako'y patuloy na nagsasalita dito, huwag kayong matakot. Kasi ang pinaka number 1 nilang tinatakot, ako. Ako ang tinatakot nila at gusto nilang gurgurin. Hanggat buhay ako dito, okay? Hanggat buhay tayong lahat, well, wag tayong tumigil at iparating natin sa ating mga kababayan, sa ating palangga, sa buong mundo na tama lang na mag-resign na ang bangag. By the way, gusto ko palang sagutin bago ako magpaalam. Itong yung abogagang vlogger turned turned aso ng mga bangag. Parang tinanong siya na about yung comment niya na kung ano daw ang masasabi niya na pinapanawagan ng mga tao dito sa The Hague, narinig ko yun na resign Bangag Jr. Sabi niya, sinong makikinabang? Bakit? Sinong makikinabang? O bakit daw mag-resign ng si Bangag Marcos? Bakit daw mag-resign? Parang yung grounds? Gaga ka? Hindi mo ba nakikita na ang amo mo adik? Ang amo mo kidnapper? Ang amo mo smuggler? Ang amo mo singhoter? Ang amo mo lahat ng kasamaan na dyan. Yan yung reasons kung bakit ipinanawagan ng mga tao doon sa buong mundo, mga Pilipino, na dapat na mag-resign ang amo mo dahil wala sa tamang katinuan. Adik, singhoter, ngiwi, lahat na. Yan ang dahilan. Yan yung grounds na wala siyang tamang katinuan sa panggigipit niya sa amin, sa mga kritiko na tinatakot-takot na mag-issue ng Interpol notice. Hindi naman aresto yan o mag-fabricate ng crime.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!